Magandang araw mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga kagulong na katulad ko. Kamusta na kayo? Medyo hindi maganda ang panahon natin. Kuminsan ang init-init tapos biglang uulan. Kaya heto, sinipon ang lola nyo. Pero meron lang akong gustong punahin, no? Tungkol dito sa may nagkaso daw kay Vice at Ayon. Sa tingin ko itong issue na ito ay overkill na eh. Oo, inaamin natin na kahit ako hindi ko nagustuhan yung ikinilos nila. Okay. Pero iba-iba naman ng tao. Iba-iba ang timpla ng tao. So, hindi natin nagustuhan. Meron naman dyan na fans ni Vice, fanatiko, na okay lang sa kanila, wala silang nakikitang mali doon. Pero sa totoo lang, tama yung sinabi ni JPE, no, na salacious yung kilos na yon. Okay. Pero yung ikakaso, parang overkill naman yon. Sa tingin ko itong kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas, may ibang motibo sila. Nakikisakay lang sila dito sa issue ni Vice at Ayon para nang sa ganun ay makilala sila. O hindi ba? Kahit na yung mga batikang mga vlogger dyan, hindi sila aware na mayroong ganitong samahan, kapisanan ng mga social media broadcaster sa Pilipinas. Kaya matalino din naman sila. Kinasuhan nila, hinabla nila si Vice at Ayon, boom, kilala na sila, magpapa-press con pa sila today. Hindi ko lang alam kung anong naging outcome ng press con na yun, no? Pero yun ang nakakatawa, nakakatuwa na naoobserbahan ko kasi sa isang issue, maraming gustong sumakay, kagaya yung mga vlogger. Bakit hindi mapatay-patay ang issue na yan? Kasi pinag-uusapan. Kasi gusto ng tao makinig. 'Di ba? Pinagfe-fiestahan ng mga vlogger. So, hindi magda-die down talaga yung issue na ito. Pero yung ganun ba yung kumbaga sa degree ng pagkakasala, I don't think it merits a case, no? Although totoo na hindi bagay sa time slot nila yung mga ginagawa nila. Pero hindi naman sila as in yung nagnakaw ba sila? Nakapatay ba sila ng tao? At saka, let's face it and be truthful, no? Hindi lang naman sa TV nakakakuha ngayon ng mga kabataan ng mga kabastusan eh. Actually, yung hawak-hawak nilang cellphone, doon marami silang napupulot na kabastusan. So tama lang naman na rine-regulate ng MTRCB yung mga content, no, na mapapanood para maproteksyonan ang ating mga kabataan. Pero wag naman tayo ganun na just because may isang ganyang issue, meron na itong grupong ito na gusto silang ihabla, nakakasuhan ng Quezon Cyber Libel. No, cybercrime, not libel. Well, hindi naman libelous ginawa nila. Oo, totoo, merong ganyan tayong batas, no, para ipoproteksyonan yung Pero hindi ba parang nakikisakay lang itong grupong ito? Nang sa ganun magkaroon sila ng promotion, makilala agad ang kanilang grupo. So, kuminsan nakakaawa din ng mga sikat na tao, no? Kasi
masyadong nama-magnify ang kanilang mga kinikilos, ang kanilang mga sinasabi. Pero kay Vice Ganda, ito lang ang masasabi ko. Your brand of humor, alam natin, talagang may pagka-green, no? Yun ang brand of humor mo. Pero sana naman, after this incident, medyo i-tone down mo na lang. Wag sa tanghaling tapat. At saka, mas bawasan mo na yung mga pagpapatutsada mo sa MTRCB kasi lumalabas na parang arogante ka na. Sobra ng arogante. Pumasok na ba sa ulo mo ang kasikatan mo? Wala namang forever sa mundo eh, 'di ba? Kaya mas maiging medyo mag-reflect ka rin. On the other issue naman, medyo tahimik ngayon si Rendon Labador. Actually, Mr. Rendon Labador, nakakamiss yung mga pagpuna-puna mo. Sa totoo lang. Alam mo, wala namang masama kung gusto mong magpuna. Wala namang masama kung gusto mo magbigay ng opinion mo sa mga bagay-bagay. Pero sana naman, do it in such a way na wag mong inaatake ang tao personally. Kasi yung pagpuna natin, dapat i-focus lang natin sa issue, hindi sa tao. Siguro naman, wala ka namang personal na kahidwaan doon sa mga pinupuna mo, di ba? So bakit kailangan napaka personal, napaka sakit yung mga choice of words na ginagamit mo? Pero actually, nitong mga nakaraang araw na hindi ka maramdaman sa Facebook at sa YouTube, nakakamiss ka rin. So, sana, I hope in the near future, marinig ko uli ang tinig mo na nagpupuna. Okay? And stay motivated. That's all mga kaibigan.